Samantala, tiniyak ng pamahalaan na mabibigyan ng iba't ibang tulong ang mga residenteng inilikas dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkan Mayon sa Albay. Ilan na dyan ang pagtutok sa kalusugan at tamang nutrisyon sa vulnerable sectors. May report si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Bukod sa maayos na evacuation center, sinisiguro rin ng pamahalaan na natutugunan ang kalusugan ng mga evacuee mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa katunayan, sanib-puwersa ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng atensyon sa mga vulnerable sector gaya ng mga bata, mga buntis at lactating women. Under ng direktiba din po ng ating Pangulong Marcos, isa din po sa talagang priority po is yung food security and nutrition po ng lahat po ng ating mga vulnerable populations. And yun po yung ating ginagawa sa pakikipagtulungan din po sa ibang agencies. At para hindi sila magkasakit o mangangayayat habang nasa evacuation center, iba't ibang nutrition programs ang inilunsad ng NNC Bicol, DOH Bicol at Department of Agriculture. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga nutrition commodities, ready-to-use therapeutic food mula sa UNICEF at emergency food commodities mula sa National Nutrition Council. Kaya ang mga bakwit, labis ang pasasalamat sa pamahalaan. Salamat nakasama ako sa ganitong programa nila. Maganda man sa ng mga buntis. Malaking pasasalamat po sa binigay po na pagkain po sa akin po at sa anak ko po. Samantala, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Posible kasing pumalo sa mahigit 5,000 bata ang maapektuhan sa bayan pa lamang ng Ginubatan, Albay. Dahil dito, mas pinaigting pa ng otoridad ang pag-iimbak ng mga supply at paglalatag ng mga hakbang para masigurong walang magiging kakulangan sa pagkain at serbisyong medikal sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.